Kung ikaw ay senior o may magulang kang senior na lilipad, ngayong 2026, pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi ito tungkol sa takot, hindi rin ito para gulatin ka. Ito ay para ihanda ka. Maraming tao ang naniniwala na pareho pa rin ang mga carry-on rules gaya ng dati. Parehong bag, parehong timbang, parehong gawi. Pero sa airport, isang maliit na detalye lang ang kailangan para magsimula ang stress, lalo na para sa seniors. Kung ilang taon mo nang ginagamit ang isang bag, natural lang na magtiwala ka rito. Kung sanay ka nang maglakbay ng tahimik at maayos, akala mo sapat na yon. Pero ngayong 2026, mas maraming senior ang nahihirapan, hindi dahil may bago silang ginawang mali, kundi dahil may mga patakarang mas mahigpit ng ipinatutupad. At dito papasok ang Bante Airport at Travel. Hindi ka namin tinatakot. Hindi rin ka namin sasabihan ng don't get caught. Ang ginagawa namin ay simple, ipaliwanag kung ano ang dapat mong malaman bago ka pa makarating sa airport. Kung gusto mong manatiling kalmado sa security, sa gate at bago sumakay ng eroplano, makakatulong ang video na ito. Kaya bago tayo magpatuloy, kung mahalaga sa iyo ang ganitong klaseng impormasyon, i-like mo ang video at mag-subscribe ka. Ito ang paraan para hindi mo makaligtaan ang mga paalala na talagang kailangan ng seniors. At pakinggan mo ito. Sa dulo ng video, ibabahagi ko ang isang 5 minutong carry-on check na pwede mong gawin bago ka pa lumabas ng bahay. Isang simpleng routine na pwedeng makaiwas sa kaba, bayad at abala sa airport. Hindi ka nag-iisa. Marami tayong gustong maging handa at dito sabay-sabay nating gagawin yon. Isa, gate check at mga biglaang pagsusuri sa airport. Para sa maraming seniors, ang pinaka-nakakakabang sandali sa airport ay hindi ang security check. Ito ay ang gate. Dito madalas mangyari ang mga biglaang desisyon. Dito ka na nakapila, may hawak na boarding pass at handa ka nang sumakay. At dito rin minsan sasabihin sa'yo na kailangan munang kunin ang iyong bag. Si Rogelio, 69 na taong gulang, ay sanay ng bumiyahe. Tahimik siya, maayos magayos ng gamit at laging maaga sa airport. Sa isip niya, kapag nakalusot ka na sa security, tapos na ang problema. Pero sa gate, may ibang realidad. Habang hinihintay ang boarding announcement, lumapit ang staff at nagsabi na puno na ang overhead bins. Kailangan daw i-gate check ang ilang carry-on bags. Walang galit, walang sigawan, pero biglaan. Sa ganitong sandali, maraming seniors ang natataranta. May pila sa likod, may mga matang nakatingin, at may pakiramdam na parang kailangan mong magdesisyon agad. Mahalagang maintindihan ito. Ang gate check ay hindi parusa. Hindi ibig sabihin na mali ang ginawa mo. Kadalasan, kulang lang ang espasyo sa loob ng eroplano. Ngayong 2026, mas madalas itong mangyari dahil mas puno ang mga flight at mas mabilis ang boarding process. Kapag huli ang boarding group mo, mas mataas ang tsansang mag-gate check ang bag mo. Para sa seniors, may isang napakahalagang tuntunin. Ang personal item ang dapat may laman ng lahat ng mahalaga. Kapag kinuha ang carry-on mo sa gate, hindi mo na ito makikita hanggang makarating ka sa destination. Kaya ang passport, gamot, salamin, cellphone at mahahalagang dokumento ay huwag ilagay sa carry-on. Kapag pinahinto ka sa gate, huwag magmadali. Huminga muna. Ayusin ang personal bag. Hindi kailangang makipagtalo. Mas mahalaga ang kalmado kaysa sa pagmamadali. Ang airport ay maraming hindi mo kontrolado. Pero ang paghahanda, kontrolado mo. At kapag handa ka, kahit biglaan ang mangyari, hindi ka mawawala sa ayos. 2, timbang ng carry-on at ang tahimik na problema ng seniors. Sa maraming seniors, ang bigat ng bag ay hindi agad napapansin. Kapag kaya mo pang buhatin, iniisip mong ayos lang. Kapag hindi naman sumasakit ang balikat mo, akala mo pasado ka na. Pero sa airport, may isang bagay na hindi nakikita agad, ang limitasyon ng timbang. Ngayong 2026, mas mahigpit na ang pagpapatupad ng weight limits sa carry-on. Hindi ito bagong tuntunin,
pero mas kaunti na ang binibigay na palugit. Para sa karamihan ng airline, ang carry-on ay may limitasyon na 8 hanggang 10 kilo. Kapag lampas dito, pwedeng i-check-in ang bag o singilin ka. Ang problema sa seniors, hindi lang bigat ang usapan. Ito ay pisikal na pagod, oras at hiya kapag pinatimbang ang bag sa harap ng iba. Sa gitna ng check-in area, si Luz Viminda, 71 taong gulang, ay pinahinto ng staff. Magaan sa tingin ang kanyang bag pero nang ilagay sa timbangan, lampas ito sa limitasyon. Hindi niya napansin dahil may lamang sapatos, jacket at ilang gamit na baka kailanganin. Hindi siya nagkamali. Hindi rin siya pabaya. Sanay lang siya sa dating gawi kung saan hindi mahigpit ang timbang. Ito ang tahimik na katotohanan. Ang bigat ng bag ay madaling tumaas, lalo na para sa seniors. Isang laptop, ilang damit, at kaunting personal na gamit ay sapat na para lumampas sa limitasyon. Para maiwasan ang stress, may simpleng prinsipyo. Huwag manghula. Sukatin at timbangin sa bahay. Hindi kailangang maging eksperto. Isang maliit na luggage scale ay sapat na. Kapag malapit ka na sa limitasyon, isuot ang mabibigat na gamit tulad ng jacket o sapatos. Mas mabuti iyon kaysa magbayad o maabala sa airport. At tandaan ito, hindi ka hinuhusgahan ng staff. Sinusunod lang nila ang patakaran ng airline. Kung senior ka, mas mahalaga ang pagiging handa kaysa sa pagiging mabilis. Ang kaunting paghahanda sa bahay ay malaking ginhawa sa airport. Maikling tanong para sa'yo. Kung lilipad ka bukas, alam mo ba ngayon kung ilang kilo ang carry-on mo? Kung handa ka, isulat sa comments ang handa na at sabihin kung anong bansa ka nanonood. Tahimik naming binabasa ang lahat. 3 personal item at ang mga bagay na dapat laging nasa iyo. Para sa maraming seniors, ang personal item ay parang pangalawang carry-on. Isang maliit na bag pero puno ng mahahalagang gamit. At dito nagsisimula ang problema kapag hindi malinaw kung ano talaga ang papel nito sa airport. Ang personal item ay dapat ganap na magkasya sa ilalim ng upuan sa harap mo. Hindi ito kalahating pasok. Hindi ito bahagyang nakausli. Kailangang buo at maayos ang pagkakalagay. Ngayong 2026, mas malinaw na ang patakarang ito. Hindi dahil may bagong batas, kundi dahil mas mahigpit na ang pagpapatupad. Maraming airline at airport ang hindi na pumapayag sa malalaking sling bag, tote, o backpack na halos kasing laki ng carry-on. Para sa seniors, may mas mahalagang usapin dito. Hindi lang sukat ang tinitingnan, kundi kung ano ang laman ng bag. Ang personal item, ang pinaka-importanting bag para sa isang senior. Dito dapat ilagay ang passport, boarding pass, gamot salamin, cellphone, mahahalagang dokumento. Kapag nag-gate check ang carry-on, ang personal item mo ang mananatili sa'yo. Hindi ito kinukuha, hindi ito inilalayo. At ito ang dahilan kung bakit hindi dapat pagsiksikan dito ang mga bagay na hindi naman kritikal. Maraming seniors ang nagkakamali sa paglalagay ng gamit. Ipinapasok ang gamot sa carry-on dahil mas maluwag. Inilalagay ang dokumento sa bag na hindi agad maaabot. Kapag biglang kinuha ang carry-on, dun pa lang napagtatanto ang problema. Mas mabuting magaan ang personal item pero tama ang laman. Hindi kailangan ng maraming bulsa. Hindi kailangan ng matigas na bag. Mas praktikal ang malambot na bag na madaling isiksik sa ilalim ng upuan. Sa huling bahagi ng boarding, si Antonio, 73 taong gulang, ay tahimik na umupo. Nag-gate check ang kanyang carry-on, pero kalmado siya. Nasa personal item niya ang lahat ng kailangan. May gamot siya, may dokumento, may cellphone. Hindi siya nagmadali, hindi siya nag-alala. Handa siya. Para sa seniors, ang personal item ay hindi simpleng bag. Ito ang pinaka-importanting kasama sa biyahe. 4 na sukat ng carry-on at ang detalyeng madalas nakakaligtaan. Maraming seniors ang naniniwala na pasado na ang kanilang bag basta't may nakasulat na cabin size. Matagal na itong kasama sa biyahe. Ilang beses nang naipasok sa overhead bin. Kaya bakit pa ito magiging problema?
Ang sukat ng carry-on ay hindi lang tungkol sa katawan ng bag. Kasama na ngayon ang lahat ng nakausli, gulong, hawakan, zipper, at kahit bahagyang umbok ng bulsa. Hindi ito bagong tuntunin, pero mas malinaw at mas mahigpit na ang pagsukat. Ngayong 2026, mas maraming airport ang gumagamit ng mas eksaktong pagsukat. Hindi na umaasa sa pwede na. Kung lumampas kahit kaunti, pwedeng mag-gate check ang bag. Dito madalas nagugulat ang seniors, hindi dahil mali ang bag, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagsukat. Sa gitna ng pila, si Emilia, 70 taong gulang, ay inusog ang kanyang carry-on papasok sa sizer. Pasok ang katawan ng bag pero sumabit ang gulong. Hindi niya ito napansin noon pa man. Para sa kanya, maliit lang yon. Para sa sukat, kasama yon. Hindi kailangang magpanik sa ganitong sitwasyon. Ang mahalaga ay malaman ito bago ka umalis ng bahay. Kapag nasukat mo na ang bag kasama ang gulong at hawakan, mas malinaw ang magiging desisyon mo. May mga bag na dati ay pumapasa, pero ngayon ay alanganin. May mga expandable na bag na kapag napuno, automatikong lumalampas sa sukat. Para sa seniors, mas ligtas ang simpleng disenyo kaysa sa maraming bulsa at extension. Narito ang dapat tandaan, ang sukat ay hindi opinyon. Ito ay numero. At kapag numero na ang pinag-uusapan, walang debate sa airport. Maikling tanong para sa iyo, nasukat mo na ba ang carry-on mo kasama ang gulong at hawakan o umaasa ka lang sa label nito? Kapag malinaw ang sukat, mas kalmado ang biyahe. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil handa ka. 5 overhead bin at ang hindi garantiyang espasyo sa itaas. Maraming seniors ang naniniwala na kapag may carry-on ka, may espasyo ka sa itaas. Matagal itong ganito. Umakyat ka sa eroplano, inilagay ang bag at umupo ng tahimik. Pero sa mga flight ngayong 2026, nagbago ang realidad. Ang overhead bin ay hindi garantisadong espasyo. Ito ay limitado, pinaghahatian, at minsan nauubos bago ka pa makarating sa upuan mo. Hindi ito tungkol sa disiplina ng pasahero, kundi sa dami ng tao at bilis ng boarding. Mas maraming upuan ang idinagdag sa eroplano. Mas mabilis ang boarding. Mas puno ang mga flight. Ang resulta, mas kaunting espasyo sa itaas para sa parehong dami ng bag. Para sa seniors, mahalagang maunawaan ito ng malinaw. Kahit maaga kang dumating sa airport, kahit pasado ang sukat at timbang ng bag mo, pwede ka pa ring mawalan ng overhead space, lalo na kung nasa huling boarding group ka. Sa gitna ng boarding, si Carmela, 72 taong gulang, ay dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang upuan. Tahimik siyang sumunod sa pila. Pagdating niya, puno na ang overhead bins sa kanyang row. Walang galit, walang diskusyon, pero malinaw ang desisyon ng crew. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkakaayos ng personal item. Kapag naubos ang overhead space, ang carry-on ay maaaring kunin at ilagay sa cargo. Pero ang personal item ay mananatili sa iyo. Para sa seniors, ito ang praktikal na pag-iisip. Huwag ilagay sa carry-on ang mga bagay na hindi pwedeng mawala sa iyo habang nasa flight. Huwag iasa ang mahalaga sa espasyong hindi sigurado. Hindi mo kailangang makipag-unahan. Hindi mo kailangang makipagtalo. Ang mahalaga ay alam mo kung alin ang kontrolado mo. Ang overhead bin ay pribilehiyo, hindi karapatan. Kapag may espasyo, mabuti. Kapag wala, dapat handa ka. Mas nagiging kalmado ang biyahe kapag tinanggap mo ang katotohanan ito. Hindi lahat ay maiiwasan, pero maraming stress ang pwedeng bawasan sa tamang paghahanda. Sa huli, ang tahimik na biyahe ay hindi tungkol sa laki ng bag, kundi sa tamang paglalagay ng laman. 6 na likido sa carry-on at ang kalituhang madalas mangyari. Sa loob ng maraming taon, iisa ang alam ng mga pasahero tungkol sa likido, maliit na bote, malinaw na supot, at limitadong dami. Sanay na rito ang karamihan ng seniors, akala nila wala nang dapat isipin. Pero sa mga flight ngayong 2026,
nagkaroon ng kalituhan. Hindi dahil biglang nagbago ang lahat, kundi dahil hindi pare-pareho ang ipinatutupad ng bawat airport. May mga paliparan na gumagamit na ng mas bagong scanner. Sa mga lugar na ito, pinapayagan ang mas malalaking bote ng shampoo, lotion o pabango sa carry-on. Sa ibang airport naman, nananatili ang dating limitasyon at dito nagkakaroon ng problema ang maraming seniors. Hindi lahat ng biyahe ay diretsyo. May mga connecting flight, may mga paliparang dinaanan, at hindi pareho ang patakaran sa bawat isa. Sa kalagitnaan ng biyahe si Estrella, 68 taong gulang, ay dumaan sa isang airport kung saan pinayagan ang mas malaking bote ng likido. Walang naging aberya, pero sa susunod na paliparan, ibang scanner ang ginamit. Doon kinuha ang ilan sa kanyang dala dahil lampas sa limitasyon. Hindi niya ito inaasahan. Para sa kanya, kung pinayagan sa una, dapat ayos din sa susunod. Pero hindi ganito ang sistema. Para sa seniors, mahalagang tandaan ito. Ang pinapayagan sa isang airport ay hindi otomatikong pinapayagan sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit mas ligtas ang maingat na pag-impake. Ilagay ang lahat ng likido sa isang madaling kunin na supot. Huwag isiksik sa ilalim ng bag. Kung kailangan ilabas, dapat mabilis at maayos. May isa pang praktikal na paraan. Gumamit ng mga alternatibong hindi likido. May shampoo bar, may solid deodorant, may toothpaste tablet. Mas kaunti ang problema. Mas kaunting abala. Maikling tanong para sa'yo. Kapag may connecting flight ka, sigurado ka bang pareho ang patakaran ng lahat ng airport na dadaanan mo? Kapag malinaw ito sa'yo bago ka umalis ng bahay, mas iwas stress ang biyahe. Hindi mo kailangang hulaan, kailangan mo lang maging handa. Ang mga likido ay maliit na detalye pero sa airport malaki ang epekto nito. 7 mga electronics at power bank na madalas ikinagugulat ng senior sa airport, hindi lang tinitingnan kung ano ang dala mo. Tinitingnan din kung gumagana ito. Si Ramon, 74 na taong gulang, ay maayos na nakapila sa security. May cellphone siya, may tablet, may power bank na matagal na niyang ginagamit. Para sa kanya, sapat na yon. Nang hingin ng staff na iyon ang kanyang tablet, hindi ito bumukas. Mahina na ang baterya, wala siyang charger sa kamay. Sa sandaling iyon, nagbago ang sitwasyon. Para sa maraming seniors, ito ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng biyahe. Hindi nila alam na ngayong 2026, mas seryoso na ang pagtingin sa mga electronic device. Kung hindi ito kayang buksan kapag hiniling, pwede itong ituring na problema. Hindi ito bagong tuntunin, pero mas mahigpit na ang pagpapatupad, mas kaunti ang paliwanag, mas mabilis ang desisyon. May isa pang detalye na madalas hindi napapansin, ang power bank. Hindi lahat ng power bank ay pare-pareho. Hindi sapat ang tingnan lang ang laki o kapasidad na nakasanayan. May hangganan ang pinapayagan. Kapag masyadong mataas ang kapasidad, maaring hindi ito payagan sa eroplano. Kapag hindi malinaw ang label, mas mataas ang tsansang kuhanin ito sa checkpoint. Para sa seniors, mahalagang gawing simple ang lahat. Dalhin lang ang mga device na talagang kailangan. Huwag magsama ng gamit na baka magamit. Mas kaunti ang dala, mas kaunti ang tanong. Bago umalis ng bahay, siguraduhin may sapat na charge ang lahat ng device, madaling maabot ang power bank, malinaw ang label ng baterya. Hindi ito tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa kahandaan. Maraming seniors ang natatakot sa bahaging ito dahil pakiramdam nila ay hindi sila sanay sa mga bagong proseso. Pero ang totoo, hindi kailangan ng komplikadong kaalaman. Kailangan lang ng kaunting paghahanda. Kapag handa ang mga device mo, mas mabilis ang proseso. Mas kaunti ang tanong, mas tahimik ang biyahe. Sa airport, ang electronics ay hindi lang gamit. Ito ay patunay na handa ka. 8 smart luggage at ang bateryang kailangang matanggal. Sa unang tingin, ang smart luggage ay parang perpektong kasama sa biyahe. May built-in charger, may tracking, may lock na kontrolado ng app. Para sa maraming seniors, ito ay simbolo ng kaginhawaan at seguridad.
Pero sa airport, may isang detalye na mas mahalaga kaysa sa lahat ng features, ang baterya. Hindi lahat ng smart luggage ay pare-pareho. May mga modelong ang baterya ay madaling tanggalin. Mayroon ding mga hindi talaga idinisenyo para maalis ang power module. At dito nagsisimula ang problema. Ngayong 2026, mas malinaw at mas mahigpit ang patakaran. Kung ang smart luggage ay may lithium battery na hindi natatanggal, maaari itong hindi payagan sa eroplano. Hindi sa cabin, hindi sa check-in, hindi kahit saan. Hindi ito bagong ideya. Matagal nang inaalala ng airlines ang panganib ng bateryang nagiinit o nasisira habang nasa biyahe. Sa mga nakaraang taon, may mga insidenteng nagdulot ng delay, emergency response, at kahit pansamantalang paglikas. Dahil dito, mas seryoso na ngayon ang pagpapatupad. Para sa seniors, mahalagang malaman ito bago pa makarating sa airport. Hindi sapat na sabihing TSA approved or airline safe ang bag. Kailangan mong maipakita na kaya mong tanggalin ang baterya kapag hiningi. Kung hindi mo mahanap ang latch, kung kailangan pa ng espesyal na tools, o kung hindi malinaw kung paano ito tanggalin, pwede kang pigilan. Ito ang praktikal na hakbang para sa seniors na may smart luggage. Bago umalis ng bahay, subukan ng tanggalin ang baterya. Huwag sa airport unang gagawin. I-charge ito ng sapat para makita na gumagana. Ilagay ang natanggal na baterya sa carry-on o personal item ayon sa patakaran ng airline. Kung luma na ang smart luggage mo, posibleng hindi na ito compatible sa kasalukuyang patakaran. May ilang manufacturer na nag-aalok ng retrofit kits, pero hindi lahat ay pwedeng i-upgrade. Sa ganitong sitwasyon, mas ligtas ang simple at walang baterya. Sa huling bahagi ng biyahe, si Teresa, 75 taong gulang, ay mahinahong nagpakita ng kanyang smart luggage sa staff. Nang hingi ng baterya, agad niya itong tinanggal at ipinakita. Walang paliwanag, walang pagtatalo, tahimik na natuloy ang proseso. Hindi dahil mas magaling siya sa teknolohiya, kundi dahil handa siya. Para sa seniors, ang smart luggage ay pwedeng makatulong. Pero mas mahalaga ang pagiging simple, malinaw, at handa kaysa sa dami ng features. Bonus, bago ka lumabas ng bahay, 5 minutong carry-on check para sa seniors. Hindi sa airport nagsisimula ang maayos na biyahe. Nagsisimula ito sa bahay bago mo pa isara ang pinto. Para sa seniors, ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang stress ay hindi ang kabisaduhin ang lahat ng patakaran. Ito ay ang pagkakaroon ng isang simpleng routine na pwede mong ulitin sa bawat biyahe. 5 minuto lang. Hindi kailangan ng espesyal na gamit. Hindi kailangan ng tulong ng iba. Unang minuto, ilabas ang carry-on at personal item. Huwag muna magbukas ng maraming bulsa. Tingnan lang kung alin ang alin. Ang mahalaga, malinaw sa iyo kung aling bag ang pwedeng mawala at alin ang hindi. 2 minuto, hawakan ang personal item. Tanungin ang sarili, nandito ba ang lahat ng hindi pwedeng mawala? Passport, gamot, salamin, cellphone. Kung may alinlangan ka, ilipat agad dito. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, 3 minuto, ilagay ang carry-on sa sahig. Huwag timbangin kung wala kang scale. Sa halip, buhatin ito. Kung pakiramdam mo ay mabigat na agad, malamang ay lampas ka na sa komportableng limitasyon. Alisin ang isang bagay na baka kailanganin. Kung 3 beses mo lang magagamit sa biyahe, hindi ito mahalaga. 4 minuto, buksan ang isang bulsa sa itaas ng carry-on. Ilagay doon ang mga bagay na maaaring hingin sa airport. Likido, charger, power bank. Hindi para ipakita agad, kundi para madaling kunin kung kailangan. Mas kaunting paghahalongkat, mas kaunting kaba, 5 minuto, tumayo at huminga. Tingnan ang 2 bag, hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga ay alam mo kung nasaan ang lahat. Ito ang kaibahan ng handa at nagmamadali. Ang handa ay hindi nagpapanik, hindi nagugulat, hindi nahihiya kapag may tanong.
Para sa seniors ang biyahe ay mas nagiging magaan kapag malinaw ang isip. At nagiging malinaw ang isip kapag maayos ang paghahanda. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng nakasanayan. Kailangan mo lang ng 5 minutong katahimikan bago umalis. At madalas, sapat na yon. Ngayong natapos na natin ang 8 mahahalagang paksa tungkol sa carry-on rules sa 2026, malinaw ang isang bagay, ang pagbiyahe ay hindi na basta pag-impact lang. Ito ay tungkol sa paghahanda. Hindi mo kailangang kabisaduhin ang bawat detalye. Hindi mo kailangang matakot sa airport. Ang mahalaga ay alam mo kung ano ang kontrolado mo at kung ano ang hindi. Kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior, tandaan ito. Ang stress sa airport ay kadalasang nanggagaling sa mga biglaang pangyayari. Pero kapag handa ka, ang mga pangyayaring iyon ay nagiging mas madaling harapin. Bago ka pa sumakay ng eroplano, may kapangyarihan ka na. Kapangyarihang pumili kung paano ka maghahanda. Kapangyarihang pumili kung kalmado ka o kabado. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, gusto naming marinig ang boses mo. Isulat sa comments kung alin sa 8 paksa ang pinaka nakapag-isip sa iyo. Maikli lang, isang salita o isang pangungusap ay sapat na. At kung may kakilala kang magbibiyahe, magulang, kamag-anak, kaibigan, ipasa mo ang video na ito sa kanila. Hindi para takutin sila, kundi para ihanda. Kung bago ka pa lang dito sa Bantay Airport and Travel, malugod ka naming tinatanggap. Narito kami para magbahagi ng malinaw, tahimik at kapaki-pakinabang na impormasyon. Walang drama, walang pananakot, puro paghahanda. Kaya kung mahalaga sa iyo ang ganitong klaseng content, mag-subscribe ka sa channel. Hindi dahil kailangan mo ito araw-araw, kundi dahil darating ang panahong kakailanganin mo ito. At huwag kalimutan ang bonus na ibinahagi natin, ang 5 minutong carry-on check bago lumabas ng bahay. Isang simpleng routine na pwedeng magligtas sa iyo mula sa kaba, bayad at abala. Sa bawat biyahe may mga bagay na hindi natin hawak. Pero ang pagiging handa ay laging nasa ating kamay. Hanggang sa susunod, mag-pack ng maingat, magbiyahe ng kalmado at manatiling alerto. Dahil sa 2026, ang himpapawid ay mas pabor sa mga handa.